Isang malungkot na balita nga ang siyang ibinahagi ni Kitty Duterte sa publiko. Ito nga ay patungkol sa kalagayan ngayon ng ating VP Sara Duterte sa ospital. Ayon kay Kitty, isinugod umano nila si VP Sara matapos nga daw itong mag-collapse at tuluyang mawala ng malay sa iaang press con. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor, dumadaan daw ngayon si VP Sara sa severe stress na dulot umano ng pag-iisip nito sa nalalapit niyang impeachment trial na magaganap ngayong June. Humiling naman ang pamilya Duterte ng dasal para sa agarang paggaling ni VP Sara. Ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala po nabanggit. Okay. Doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chisa Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po. May 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC. At ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung Amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code, at pati po yung Proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado at mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang pa po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the press, from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po
ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arn Tevez, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, irespeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Wag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey, Yusek. May comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at protektahan ang mga Pilipino online, isang breakthrough APP ang na-develop at nagwagi sa kauna-unahang OpenGov Hackathon sa bansa noong May 22. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time, ma-verify ang facts at ituro ang mga user sa legitimate news sources. Ayon sa DICT, patunay ang paglikha sa tunay sa talento ng mga Pilipino at kakayahan nating isulong ang katotohanan. Pagtatagal ng screening devices sa ilang MRT stations, i-apply din po ba ito sa LRT? Opo. Ang ginawa lang ho natin, kasi alam niyo naman, no, may mga security concerns yan. No? So, actually, sinimulan natin to 1 month ago pa eh. Nagsimula tayo mag-pilot sa North Avenue tsaka sa Taft. Pero matagal na coordination yon with the Office of Transport Security, with the Coast Guard, with the MRT3, with the PNP. Marami po tayong ginawang preparasyon dyan. Hindi naman basta-basta natin ginawa to ng mabilisan. Yung K9 sniffing dogs, very important intervention yon. Kaya kung maalala nyo, nag-issue kami ng mga pictures noon na in-inspect ko personally yung K9 Academy sa Clark. Doon po tinetrain ng Coast Guard ang ating mga K9 sniffing dogs. There are almost 700 dogs there who are being trained, no? And yun po, doon po tayo, actually, nakakatuwa po, no? Kasi gumraduate po yung ating mga K9s, yung mga aso po natin, gumraduate sila, I think, 3 weeks ago. And then yung pong mga gumraduate sa training, sila po ang
dineploy natin sa MRT. So, MRT3, mag-uumpisa tayo doon, pero nagpapilot na rin tayo sa kasalukuyan sa LRT1, nagpapilot tayo sa Taft Avenue Station ng LRT1, tinitingnan natin yung resulta noon over the next few weeks, and nagpapilot din tayo sa Recto Station sa LRT2. So, Sir, yung mga unnecessary signages, may mga pinatanggal yan. Sir. Yung meron pong nag-viral, no? Ito ay donation nung I think nung dating operator ng MRT3, nag-donate sila ng signages. Napaka-pangit po, napakasama, no? Hindi mo makita, no? Parang tarpaulin na ginawa sa recto lang, no? So, unfortunately po, doon nagpapasalamat tayo sa donation, pero kung hindi ito papasa sa standards, kasi may standards naman po talaga. May global standards ang signages sa mga public facilities na kailangang sundin. So pinatanggal po natin yon at papabago natin yan at gagawa po tayo ng tamang standards at tamang signages. No? So yun po ang gagawin natin. Pinatanggal po natin yan the other day sa show. Sir, last na lang. Yung mga aesthetic, yung sa labas ng stasyon, yung mga nasa poste, mga advertisement, titingnan din ba? Kasama din po yon sa, yung signages kasi tsaka yung wayfinding, it's really a science. In fact, merong mga specialty groups or consultants that really, that's all they do. No? And the colors, the font, where they are printed, lahat yan pinag-aaralan. So yun ang ginagawa natin ngayon. So yung mga yon temporary lang lahat yan. No? And aayusin natin yan kapag natapos na yung designs nung ating gagawa, and yan ay puproduce na at i-apply na yan sa lahat simula sa MRT3. Thank you po. Left Narciso, DZRH. Good morning, Sec. Sir, binanggit niyo po yung timers sa busway. Opo. Isa po sa mga concern ng mga motorista naman yung traffic light doon sa implementation ng NCAP. Possible din daw po ba kaya na malagyan lahat ng traffic light ng countdown timer? Ipaparating ko po sa MMDA. Sila po kasi ang nagmamanage ng ating traffic lights along EDSA. No? So ipaparating ko po yan. I think naparating na sa kanila at ang sabi naman nila, narinig ko sa balita na sinabi nila na papalagyan nila yan, lalo na ngayon, in preparation for the rebuild. No? So I think gagawin nila yan. Very important yon kasi in fact, sa ibang bansa, ano na yan naka-konektado na yan sa CCTV kasi tinitignan na rin nila yung base sa volume, hindi lang yung mano-mano. No? Depende na yan kung gaano kadami yung volume. Lalo na ngayon, may AI na napoprogram na yan ng AI kung gaano katagal ba dapat yung timers. Depende sa volume ng mga sasakyan. I think yun po ang gagawin ng MMDA. Christian Yosores, DZMM. Sir, na-mention niyo po kanina yung MRT Common Station. Di ba recently, binasura na yung, terminate na yung contract. Pero ano po yung sinet nating timeline para makapag-grant ng bagong kontrata at ilang % pa yung hahabulin para fully matapos siya? Actually, hindi na ganun kalaki. Parang nasa mga between 75 to 80% na yung completion ng Common Station. So, konting-konti na lang. Pero, syempre, hindi matatapos yan kung hindi natin tinerminate yung lumang kontrata, hindi tayo maka-move on. So nagawa na natin yon last week, tinerminate na natin. Ngayon ay mag-move on na tayo. Ang goal natin ay pumasok na ang bagong gagawa this year at ang goal natin ay matapos yan by the beginning of 2027. Yun, mga thereabouts. So mga first or second quarter of 2027 kasi gusto natin yang isabay sa pag-operationalize naman ng MRT7. So yun ang ideal scenario natin. Kapag tapos na ang MRT7 at gumagana na at magagamit na ng mga kababayan natin, tapos na rin ang Common Station para magagamit na lahat. MRT7, Common Station, at co-connect na rin ang LRT1 at MRT3 doon. One follow-up lang, sir. And ano pong plano natin doon sa yung previous contractor na kinontract natin at terminate? Anong magiging kakahinatan po nila? Ongoing po yan. No? Alam nyo naman, legal issue na yan. So ayokong pangunahan yung proseso. Pero ang importante sa akin, habang umaandar yung mga prosesong legal na kailangan mangyari between DOTR and the previous contractor is makaka-move on na tayo kasi terminated na yung kontrata. Tristan Nodalo, Newswatch.
Hi, Sec. Good morning po. Morning po. Okay. Sir, balikan ko lang yung EDSA rebuild. I'm sure lagi pong natatanong yung paano yung mga affected workers because may mga labor groups na nag-raise po ng concern. Ang sabi nila, parang laging afterthought daw po yung mga workers kasi parang while yung iba nagpo-propose ng flexible working scheme, yung mga ganun, yung may mga trabaho po talaga na on-site such as factory workers na hindi pwedeng mag-work from home. So ano po kaya yung meron bang social preparation sa part ng government to at least help yung mga affected workers once mag-start po yung EDSA rebuild? Apart from yung sa SMC, yung mga ganun, sir. Tama po yun. Alam mo, ako, I will disagree na afterthought. No? In fact, on the part of the OTR, yung dalawang major interventions na inutos ng Pangulo are for the workers. Kasi ang workers natin, sila din ang mga commuters natin. No? And ang unang-una nating pinropose, unang-una, yung pagdagdag ng mga bus sa busway. No, malaking bagay po yun. Nagdagdag na po tayo ng 50 bus last month. Magdadagdag pa tayo in the coming weeks ng mahigit 100 pang bus. Yun po para sa workers talaga yan. At yung proposal din po natin na pinipilit natin ngayon na magdagdag ng tren at hopefully makapag-extend pa tayo kahit konti ng hours sa umaga para din po sa workers yan. So, those are very important interventions na tingin ko po malaking bagay po yun. So, in fact, yun po ang inuna natin. No? Hindi pa nga po in-announce ang EDSA rebuild, ay sinisimulan na natin gawin yun. Yung ginagawa natin para maibsan ang pila sa MRT at sa busway, ginagawa din po para sa mga workers din po natin yun. And by the way, for the workers, maganda din po is magkakaroon po kami ng consultation na inorganize ng ni Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor. Mamayang hapon po, 2:00. No, we will be working with the workers groups, no, at employers groups mamayang hapon ng 2:00. So yun po, no, yun po ang mga inuna natin talaga para sa mga ating mga trabahante, sa ating mga workers. One follow-up na lang po, sir. Yung apart from your meeting with the workers, is there a plan from the government na mag-organize po ng isang, sabi po kasi nung sentro na labor group din, parang better na may emergency summit kung saan lahat ng stakeholders nandun na, or talaga po ang is separate meetings for all? Idudulog ko po yan sa Department of Labor. No? We will ask them to, I think they will be in the best position to organize something like that. Ivan Mayrina, GMA News. Sec, I remember during your first briefing with us 3 months ago, you talked about low-hanging fruits. 3 months in, what low-hanging fruits have we already picked? And do we have empirical, measurable results in terms, for example, travel time ng daily commuters natin? Opo. Thank you, Ivan. No? Yung low-hanging fruit talagang yun ang talagang finocus namin itong first 3 months. No? While we are also working on the bigger projects, yun talagang finocus namin. And yung mga pinresent natin ngayon, yun ang mga naging resulta na visually nakikita naman natin yung epekto, no? Yung mas maiksing pila sa MRT, yung mas maiksing pila sa airport na ngayon nararamdaman na ng mga kababayan natin. At although wala pa tayong empirical, no? Kailangan ng medyo mahaba-habang pag-aaral niyan in terms of travel time, pero doon pa lang, halimbawa sa pila, no? Dati 1 oras, ngayon 10 minuto. Doon pa lang makikita na natin at nararamdaman na ng mga kababayan natin. At ako mismo naramdaman ko kasi ako nung unang nag-MRT ako nung March, sa Taft Station ako sumakay at roughly around 6 a.m. 30 plus minutes akong pumila noon nung sa Taft Pero ngayon, because of the interventions that have been done, nandun ulit ako sa Taft nung chinek ko, nung tinanggal na yung x-ray, dumami yung trend. Ano lang sorry. Mga 5-7 minutes lang ang naging pila ko Nagulat talaga ako kahit ako. No, so that really is a sea change for our people on a daily basis. No? We just want to get your reaction po sa suggestions ni Architect June Palafox. For one, regarding the alternate routes, he suggested SEC to open up roads inside gated communities and even military camps that are parallel to EDSA, and also build pedestrian bicycle bridges parallel to EDSA.
he said, Sec, this should have been done before construction starts since hindi raw po enough yung existing alternate routes. Your comment, sir? Opo, I think pinag-aaralan na ng MMDA yan, no, yung lalo na yung pagbubukas ng mga subdivisions. And I think that's very valid from Architect Jun, no, that the government should push for that kasi ano na yan, no, kumbaga para sa public good na yan no, and I think our private subdivisions have to understand that, you know, the public good always prevails over private rights, no. So I think MMDA is already looking into that. Any more questions for Sec Vince? If there are none, thank you very much, Sec Maraming salamat. Vince Diz. 10:27 po ng gabi, na-kumpirma po na pwede pong dumaan ang Philippine Air Force 142 na aeroplano sa airspace po ng Indonesia. At 11:30 po, kami po ay tumungo papuntang Cebu para isa pang key member ng ating extraction team. Dumating po kami ng alas 2:01 ng umaga sa Cebu at 3:14 po ng umaga ay lumipad naman po kami papuntang Davao para sa refueling po kasi po medyo malayo po ang Davao papuntang Timor-Leste. Pero hindi po kami kaagad nakaalis kasi 6:35 po ng AM, doon lang po namin na-receive o natanggap ang clearance na makapwede pong bumaba ang ating eroplano sa Dili, Timor-Leste. Meron na po kasing verbal agreement pero in-insist po ng ating mga piloto na dapat merong talagang nakasulat na clearance para hindi po magkagulo. So, bumiyahe po kami. 12:30 po Manila time. Dumating po kami sa Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili. 1:11 PM po. Formal pong na-turn over sa atin si former Representative Arnie Teves. May initial na pong usapan na pagdating po doon ay ibibigay sa atin kaagad si Representative Teves. Pero may konting changes lamang po. Pero sa kabila po nito, naging maayos po yung turnovers. Nagpirmahan lang po ng ilang dokumento. At nung maayos na po yung dokumento, nilabas po si former Rep Teves na nakaposas po at nakashackled po pati mga paa niya. So pagka-turnover po sa atin, may guhit kasi po doon sa terminal. So paglabas po ng guhit, kinuha po ng ating mga kinatawan at tinanggal po yung posas at pinusasan pa rin ng mga taga NBI. May request po si dating mambabatas Teves na kung pwede daw po ay wag na sana siyang pusasan. Kasi nga po masakit na itong kanyang mga kamay. At sinabi po rin niya na pabiro po na saan naman daw siya pupunta. Hindi naman daw siya gagawa ng anumang gulo. Pero hindi po ito pinagbigyan kasi nasa protocol pa rin po. So pagpasok po niya sa eroplano, pinaupo siya, ikinuusap po siya ni NBI Director Jaime Santiago. At pagkaripas po ng ilang minuto, ay binasahan siya ng kanyang Miranda rights ng kinatawan naman po ng NBI. So habang binabasa po yung Miranda rights, nakikinig naman po si former Rep Teves. At doon, pagkatapos yung basahan ng Miranda rights niya, ay binasa naman po ang mga pending na arrest warrants laban sa dating mambabatas. Sa pagkakaalala ko po, parang 10 po yung mga kasong binasa para sa kanya. So, hindi po kami mas nakaalipad din kaagad kasi nagkaroon ng konting problema sa aeroplano po natin. Pero dahil mahusay po at magaling naman po ang staff po, ang crew ng Philippine Air Force ay naayos po yun. So, nakaalis po kami 2:42 ng hapon, Manila time, departure from Dili to Davao. Medyo challenging po yung biyahe pabalik kasi paglapas po ng Indonesian airspace, malumana, maayos ang weather, pero pagpasok po ng Pilipinas, malakas po ulan at medyo matagtag po ang biyahe. So kabila po niyan, 7:27 po kagabi, nakalapag po kami sa Davao. Nagkaroon po ng refueling ulit kasi masyadong malayo yung biyahe. Medyo natagalan lang yung pagre-refuel kasi sobrang lakas po ng ulan. So 8:27 nakaalis po kami at 11:19 po ng kagabi ay lumapag po kami sa Villamor. Alas 12 po ng
hating gabi o 12:03 ay formal pong nadala ang dating mambabatas na si Arnie Teves sa NBI. At ready na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Questions for ASEC Errol Kabatbat. Eden Santos, Net25. ASEC, good afternoon po. Yung buong proseso po ng pagsundo kay former Congressman Arnie Teves, magkano po yung nagastos ng ating gobyerno dito? Hindi kita masasagot yan, Eden. Siguro, pwede natin itanong sa DOJ, pero as far as I'm concerned, libre yung, maliban sa fuel, yun ang po ang binayaran po natin sa pagsundo po kay dating mambabatas Arnie Teves. Dahil po yung ginamit na aeroplano ay sa Philippine Air Force. Yes po, Philippine Air Force 142. Sige po, thank you. Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, ASEC. Sir, tanong ko lang, paano po naparating sa Pangulo na nandito na hawak nyo na si Representative Teves, and may marching orders ba siya sa law enforcement agencies nung na-turnover na finally si Teves po? Actually, namomonitor po ng Pangulo ang developments sa pagkuha po kay dating mambabatas Arnie Teves. Siya po ay nakaantabay sa development po. Ang alam po ko po, bago pa lang po kami mag-briefing, bago umalis, ay namomonitor po at napapaalam kay Pangulo ang nangyayari. Maging po yung pagkuha namin o pag-turnover formally ng Timor-Leste Bureau of Immigration sa dating mambabatas ay na ipagbigay alam kaagad sa kanya. Medyo challenging lang po kasi ang connections po sa airport. Hindi po gaya natin na malakas ang signal. Doon po ay medyo challenging po siya. Opo. Tapos nung nakarating na kami rito sa Davao pa lang, ay inabisuhan din kaagad ang ating Pangulo. The moment na nagland po yung eroplano. Ano na lang po, sir, so pagdating niyo po dun sa Timor-Leste, nagkaroon ba ng paliwanagan pa on bakit po nagbago yung position nila on handling Teves? Because before talagang nag-a-avail pa po ng legal rights si Representative Teves, but this time, ba't mabilis bigla yung naging decision? Hindi po ako privy sa naging usapan, pero maaring nakatulong po ang ginawang pakikipag-ugnayan ng ating Pangulo sa Presidente at Prime Minister ng East Timor. Pero regardless po kung may naging pag-uusap man o paano man siya napabilis, ay ito lang po ay natural flow ng batas. Masasabi po natin na naging matagal, frustrating to some degree, at marami pong nagagalit, marami pong naiinis. Pero hindi po ito tinantanan ng ating mga kinatawan ng DOJ, ng NBI at ng Bureau of Immigration. Sinasabi nga po natin, naging mabagal ang proseso, pero nung nabigyan po tayo ng pagkakataon para maipatupad ang ating batas, ay ginanap po natin po ito with both hands, and we never let go. Any more questions? Eden Santos. Ewan ko lang, ASEC, ano po kung pwede rin kayo sumagot sa tanong ko. Sabi po kasi nung anak ni former Congressman Teves ay kinidnap yung kanyang tatay, yung proseso ng pagdakip sa kanya doon sa Timor-Leste. May kanya-kanya po tayong opinion at nire-respeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep. Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga search warrant, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nanggaling po dito sa Pilipinas ang arrest warrant at kung familiar po kayo sa court proceedings, kung saan galing po ang search warrant, doon din po ibabalik. So, meron daw kasing wala raw kasing yung extradition na binabanggit niya, hindi pwedeng i-extradite. Yan po ay isang usapin na pwedeng sagutin po ng Department of Foreign Affairs. Pero sa panig po ng extraction team, kami po ay nagpapatupad lamang ng batas. At ginawa lang po namin ang aming tungkulin. Sinasabi ni Nel, ano ang tunay na dahilan
Nel, ako ay nagbitiw dahil nga papunta na sila sa direksyon ng korupsyon at wala akong pinagsisisihan doon kundi pati ako nadamay diyan sa korupsyon na nagaganap ngayon sa administrasyon. At I suggest, mukha ka namang merong kakayahan, magpunta ka sa Fully Book, bumili ka ng aking libro, yung Kingmaker, the hard copy. At mabasa mo, nandun lahat ng dokumento, nandun lahat ng ebidensya, at andun lahat ng pagpapatunay. Andito dami ho nating mga trolls, pero welcome po kayo dito para pong palasyo din yan. Pag tayo po ay nagpapahayag, gusto tayong busalan, hindi po tayo titigil kahit tayo ay i-brand ninyong pro-China. Wala naman pong katotohanan yun, pero doon ang direksyon nila, sige lang. At wala na ho silang masabi na bago at patuloy na ibinabalik yung mga aligasyon na wala namang basihan. Meron po nakalagay dito, bawi tayo, People Senator, marami pong salamat. At sino ito? Si Michael Zay. Michael Zay, hindi ka naman natalo, dinaya ka. Wala lang po tayong pruweba diyan sa bagay na yan. Subalit, basta't iikot po tayo at patuloy tayong magpapasalamat at magpaparating ng mga totoong balita sa inyo at lalabanan natin ang fake news na pinapalabas ng iba't ibang news outlet or news organization na tila pabor na pabor sa kasalukuyang administrasyon. Lalabanan po natin yan at dito po pilit nating pasisimplihin ang mga malalim na usaping panlipunan na tumatagos po sa ating sikmura, may kinalaman sa ating araw-araw na pamumuhay upang kayo ay gabayan sa pagbuo ng inyong opinyon, sa pagbuo ng inyong desisyon. Ulitin ko, ang pagbuo po ng inyong opinyon, hindi naman kinakailangan, kahit po kayo ay nakasubaybay sa aking mga pahina, hindi naman kinakailangan na sang-ayon sa aking dinidiskurso dito. Importante lamang magkaroon po kayo ng informed and enlightened decision as you form or go about informing your own personal opinion. Dahil ako po'y naniniwala, bahagi po ng aking advokasya upang umunlad po ang Pilipinas, upang umunlad po tayong mga Pilipino, kinakailangan po iangat natin ang antas ng balitaktakan, ay iangat po natin the level of public discourse na upang sa ganun ho, meron po kayong lahat na say o posisyon o paninindigan sa lahat ng mga usaping panlipunan na meron pong kinalaman sa inyong araw-araw na pamumuhay. Kay Kuya, maraming salamat. Kay Batchoy, maraming salamat. Kay Yam, marami pong salamat. Kay Malya or Malta. Kay Paulography, marami pong salamat. At kay Paulography, I think. Kay Warren, maraming salamat sa iyo, Warren. Kay Kuya _Roy Vlogs. Kay ano yun? Might? Kay Lonzo, good afternoon din sa iyo, Lonzo. Kay Kenny Roger, mabuhay ka, attorney, mabuhay rin po kayo. Kay Vian, marami pong salamat. Kay Eddie Vana, marami pong salamat. Kay Tessa. So ulitin ko, pakisubaybayan po ninyo yung naging column ni Bobby Tiglao. Napakaganda po nun, very informative at talaga namang yung perspektibo po ninyo lalawak.
Kailangan po natin ng mga informed Filipinos para hindi na po tayo mabudol muli. Huwag po tayo patuloy magpabudol. Meron pa naman 3 taon at kinakailangan lang ho maging aktibo kayo at ipahayag ninyo yung inyong mga tinig. Siyempre, nariyan din at parating na next week yung pagsisimula nung nagbabandyang impeachment hearing laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam ho ninyo, nasa 19th Congress pa naman, naasahan sana natin na sa 20th Congress, mukhang hindi bibigyan daan ng mga bagong halal, whether re-elected, fresh mandate po, ibig ko sabihin ng bagong halal, yung incoming at yung mga balik Senado na nanalo po ngayong midterm, may fresh mandate po sila. Sa tingin ko, hindi makakalusot kanya minamadali dito sa 19th Congress. Subalit, sana pakinggan ng mga senador, senator judges, itong naging pahayag, very emphatic na pahayag at paninindigan ng mga Pilipino. Ayaw nila ng impeachment trial sapagkat waste of public funds lamang po yan. Waste of taxpayers' money. Alam ho ninyo, masyadong manipis yung ating fiscal space, masyado pong lumalawak yung ating budget gap o yung ating budget deficit. At pag nagpatuloy ang impeachment na yan, araw-araw may hearing o wala, gumagastos po ng pera nating mga Pilipino dyan. Imbis na ilagay ninyo sa walang katuturan at panay at maling pamumulitika lamang ng impeachment hearing na yan, ilagak nyo na lang sana diyan sa healthcare service nating mga Pilipino. And I will repeat, I've said this many times. Many Filipinos like you and me, pare-pareho po tayo. We are just one hospital bill away from poverty. May magkasakit lang sa ating pamilya o tayo mismo. Nanganganib na tayo ay mauwi sa extreme poverty sapagkat wala tayong kakayahan magbayad ng napakamahal na hospitalization fees. Napakamahal po ng gamot. Kanya imbis na sayangin natin yung napakalimitadong pondo nating mga Pilipino diyan sa walang katuturan at napakamaling uri at napakaruming uri ng pamumulitika gamit ang impeachment process. Ilagak na lang po natin diyan sa ating healthcare. Palakasin na lang natin yung ating health insurance system at magbigay na lang tayo ng murang makakain sa ating mga kababayan. Kausapin na lang ng gobyerno yung Estados Unidos. Ano ba ito? Itong travel warning mo, akala ko ba aliado tayo? Bakit ka nag-i-issue ng travel warning nang wala namang basihan? At kagaya nga po na sinasabi ko, ako po hindi po ako anti at hindi rin po ako pro-US. Ako po ay pro-Filipino. Yung binibida nila, binobola po tayo, binibilog ang ating ulo, binubudol tayo, na matagal na raw po tayong alyado at tayo hindi pababayaan. Tingnan nyo lamang ho, yung proseso ng pag-apply ng visa. Bakit kinakailangan tayo magbayad? Kung tayo ay co-equal, kung tayo po ay tinatratong alyado, tayo po ay brother, sabi nga po nila, bakit kinakailangan magbayad tayo tuwing tayo nag-a-apply ng visa papuntang Amerika? Samantalang ang mga Amerikano nakakalabas-masok po sa Pilipinas ng visa-free. Nasaan po yung pagkakapantay-pantay? Akala ko ba brothers tayo? Tapos ngayon, mag-i-issue po kayo ng travel advisory na wag biumahi ang inyong mga mamamayan diyan sa Mindanao. Karapatan po nyo gabayan at sabihan ang inyong mamamayan. Pero dapat meron din kayong accountability at dapat mas maging responsable kayo. Sapagkat pag nag-issue po ng travel advisory ang Estados Unidos, sinusundan at binabasa at very persuasive po iyan sa mga ibang nationality, sa mga ibang countries. Pati dito sa domestic tourism, susundin po yan.
Sapagkat alam naman po natin na matagal na nga po tayong magkakasama, matagal na nating alyado at meron po silang very persuasive effect sa ating mga kababayan, at least doon sa malaking bahagi ng ating kababayan. Subalit, kagaya nga po ng ating pagla-live na pakikipag-ugnayan po sa inyo, dapat po meron kayong informed and enlightened and intelligent decision-making as you form about your own opinion. And again, hindi po kinakailangan na sang-ayon kayo sa aking opinion, at yung napakarami pong mga trolls dito, panay po ang atake nila rito. Welcome po kayo at manood lamang po kayo nang sa ganon may matutunan po kayo na bago every time I go live, as I go about in my direct communication sa mga bayan ng Maiisog dito sa Tining Maiisog. And again, I invite you, please, basahin po ninyo yung informative na column ni Rigoberto Bobby Tiglao at ganun din po ni Jarius Bondok. Makikita ninyo, magkakatugma po yan na yung kay Jarius Bondok, pareho po ng ating naginaturan last week, cosmetic change. Yung mga trolls po rito, hindi nyo po mababago yan. Cosmetic change. Kaplastikan, patuloy na pangbubudol. At yan nga po yung naging tugon ng Palasyo last week. Nasagot ko na po yan sa aking interview sa DZRH nung nakaraang Sabado. At ulitin ko lamang po dito, alam po ninyo, karapatan po ng lahat ng Pilipino magpahayag at magbigay ng kanyang opinyon sa kung ano man ang nagiging desisyon o patakaran o polisiya ng administrasyon. Bakit kanyo? Sapagkat trabahante lang po natin lahat yan. Trabahante lang po natin lahat yan. Ang sahod po nila galing sa buwis na binabayad ninyo. At yung mga wala pong trabaho, baka akala po ninyo, hindi kayo kasali dyan sa pagbabayad ng buwis. Nagkakamali po kayo. Every time you buy something na meron pong VAT, yung value-added tax, every time na meron po kayo nagpapakarga ng krudo o ng gasolina o ng kerosene, tuwing bumibili po kayo ng mga LPG, yung mga gas panluto, meron pong buwis yun. Kasali po kayo dyan sa nation building. Kaya wag po tayong, wag niyo pong isipin na wala kayong perang kabahagi dyan sa sinasahod ng mga trabahante natin sa gobyerno. At yung mga kritiko, welcome po kayo dito. Welcome po kayo dito. Feel free to express your angsts. Feel free to express your anger, your disappointment, yung inyong kontra-opinion sa akin. Libre po, mag-share po kayo dito. Welcome po kayo dito. Hindi po kayo isi-censor, hindi ko po kayo isi-censure, hindi ko rin po kayo ipagbabawal, hindi rin ko kayo ibaban. Welcome po kayo rito. Nang sa ganon, meron din po, kung meron, pero parang wala akong mapupulot sa inyo. But welcome ho kayo rito para kayo naman ang may mapulot na aral at dagdag kaalaman at karunungan mula po sa akin. In my own humble way of sharing yung aking pong mga maliit na nalalaman at kaalaman pagdating po sa mga importanteng usaping panlipunan. So welcome po kayo dyan, and ang dami po ang daming adik, natatakot na po kami. I-message po ulit para mabasa ko. Do you plan again to run for Senate sa 2028? 3 taon pa po yan. Atin pong wag muna tayong sumagot ngayon. Napakaaga pa ho. Ang dami ngayon mga adik, natatakot na po kami, baka kami mabiktima nila. Yun nga po, tumataas nga po yung kriminalidad. At ito na naman, huwag sana ikagalit ng mga nasa gobyerno. Take it constructively, ladies and gentlemen. Take it constructively
kapulutan ninyo ng aral para habang kayo ay nagpaplano ng estratehiya para labanan yung droga, para labanan yung kriminalidad, hindi po yung pag may nagpapakagaya po ng mga netizens dito, ay sinasabi po nila na tumataas yung incidence ng criminality at lumalawak na naman yung paglaganap ng droga, huwag po nyo ikagagalit. Mamamayang Pilipino po yan eh. Hindi naman po kayo mga hari na hindi pwedeng batikusin. Pakinggan po ninyo yung sentimiento ng ordinaryong Pilipino sapagkat dyan lamang ho kayo makakapagbuo ng tamang estratehiya at pananaw sa pagtugon sa napakaraming problema ng ating lipunan. Pangunahin po, nakikita naman natin sa komento yung kriminalidad, yung droga, yung kagutuman, yung mataas na presyo pa rin. Yung bigas na mura, wala pa rin ho hanggang ngayon. At yan ang ating pagtuunan ng pansin, hindi po yung political persecution. And ulitin ko, dapat sikapin ng pamahalaan na makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit si dating Congressman Arnie Teves ginagawa ninyong paraan na makauwi at makabalik dito sa Pilipinas? Samantala, si Pangulong Duterte na naririto, walang kaso, kinidnap at dinala dyan sa The Hague, sa Netherlands. Makikita natin yung malaking pagkakaiba. Nakita na rin po sa katatapos na halalan yung rejection. Sabi ko nga po sa inyo, itong midterm, referendum ito. Sang-ayon ba kayo sa unang 3 taon ng Bongbong Marcos administration? At ang sagot, resounding no. Hindi sang-ayon. At umaasa na sana may pagbabago itong natitirang 3 taon niya. Pero mga kababayan, 3 taon na lang ho ito. Huwag tayong pumayag na kalikutin, paglaruan, lapastanganin ng ating konstitusyon at magkaroon ng biglaang charter change. Bantayan natin yan. Natigil na natin yung huwad na People's Initiative at Peking Charter Change. Huwag na po nating hayaang makalusot uli. Bantayan natin, hindi pa ho tapos yan. Si Arcilia, kay Slash, ano yun? Paki-message nyo ulit, ang bilis si CK, panay hearts na green. Kay CK hearts na green. Kay Angie Rodriguez, kay Carol Joy, hi po attorney. Kay Monchibal, si Genevieve, kay John Ray something. Do you think Sara will be impeached? Si Vice President Inday Sara, impeach na siya. Ibig sabihin ng impeach, nakalusot po kahit illegal, kahit unconstitutional, kahit invalid, kahit unlawful, yung impeachment complaint sa mababang kapulungan. Nung nakalusot po iyon at na-transmit na po sa Senado, impeach na po si Vice President Inday Sara Duterte. Ang gagawin po diyan sa Senado ay didinggin yung mga ebidensya. Kung dapat ba siyang i-convict at pag siya po ay na-convict, ang resulta po niyan, siya ay tatanggalin bilang pangalawang Pangulo. Yun po yung ating mariing linalabanan, mariing tinututulan at mariing naninindigan na hindi po dapat ituloy yan. Bakit kanyo? Hindi lamang po dahil ang Vice President ay si Inday Sara Duterte, hindi po yun. Tatandaan po ninyo, ang nag-impeach dito ay yung mga initially ay 215 na elitistang kongresista. Ang bumoto po kay Inday Sara ay 32 milyong Pilipino. Tingnan nyo yung disparity, 32 million versus 215 initially elite congressmen and women. Ang layo po ng pagkakaiba . Yung 32 milyong Pilipino, mayaman, katamtaman, mahirap, yun po ang komposisyon nun. Yun po ang boses nating mga Pilipino, yun po yung sagradong mandato at boto at tiwala. Yung nag-impeach po kay Vice President Inday Sara Duterte ay higit kumulang 215 congressmen. Ni wala pong 1% ng 32 million Filipinos who voted
legally, democratically, lawfully, peacefully, and honestly and credibly kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit hindi sila makapag-intay ng 3 taon na lang at mag-i-eleksyon na? Lumaban na yung gustong lumaban basta't patas ang halalan. Hindi kagaya nung sistemang pinairal nung chairman technical glitch. Hindi pwede yung ganun. Merong 17 million overvotes. Tapos ang paliwanag lamang ay technical glitch. Hindi pwedeng sa isang iglap ay may nawalang 5 million votes. Ang paliwanag ay technical glitch. Yung mga bumoto ng Duterte ang lumabas sa resibo, ibang kandidato, ang paliwanag ay technical glitch. Yung pagbabago sa pag-uri at sistema ng pagboboto ng mga overseas Filipino workers at ng mga Filipino migrants, ang paliwanag, technical glitch. Wala kasing credible explanation. Kanya, hindi dapat ituloy itong impeachment na ito dahil mismo ang Commission on Audit, mismong COA, wala pong findings na merong irregularidad dyan sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Pag-usapan natin ang pondo. Ano na ang nangyari sa pondo nating mga Pilipino? Yan, ang singilin natin ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Paano nila sinalaula itong 6.326 trilyon. Balik natin dito, wag po tayong lumayo sapagkat ito'y pilit na tinatabunan na issue dahil wala po silang maipaliwanag. Paano na ipasa yung 6.326 trillion pesos budget for 2025 base sa bungi-bungi, base dyan sa mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report? Pagpaliwanagin natin sila dyan. Pagpaliwanagin natin sila dito sa unconstitutional 2025 budget. Na higit na malaki yung binigay na pondo sa public works kung iahambing mo sa ibinigay sa education sector. Malinaw po sa ating saligang batas yan na ang ating education sector ang dapat bigyan ng pinakamalaking budget priority. Pagdating po sa taunang budget, hindi po ibinigay sa DepEd yan. Kahit kulelat na po tayo sa math, sa reading, at sa science, ibinigay po sa DPWH. Yan ang ating singilin, yung administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Singilin po ninyo. Bakit binigyan ng zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Bakit kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth last year noong 2024? Yan ang ating mga singilin. Binawasan ng 80 billion pesos yung pension for the military and other uniformed personnel. Yan po yung ating pag-usapan. At hindi po yung pamumulitika gamit ang impeachment process. Bakit kanyo? Araw-araw po tayong gagastos dyan. Whether may hearing o wala, whether may bista o wala sa Senado, sitting as an impeachment court, gagastos po ng buwis yan. Gagastos po ng pera nating mga Pilipino yan. Wala pong katuturan yan. Hanapin natin nasaan na yung murang bigas. Ito yung mga multo na patuloy na hahabol at magpapakita sa Marcos Jr. administration sapagkat imbis na pagtuunan ng pansin, imbis na sa bigyan ng sapat na panahon, lakas, talino, galing, ang pagtugon sa kahirapan, sa kagutuman, sa kriminalidad, sa droga, sa inflation, itong usapin ng paglaganap ng mga base militar ng Estados Unidos, political persecution ang inuuna. At nagsalita na ho, matagal na, hindi lang itong midterm. Bulag, pipi, bingi, manhid, walang pakiramdam lang ang administrasyon. And they have waited for the result of the midterm election for them to realize the rejection, the great rejection that they have experienced and they are continuously experiencing from us, the Filipino people. Nakita nila yan, pero matagal na po yan.
Matagal na po yan, yung ginawang pangingidnap kay Pangulong Duterte, wag din po nating kalilimutan. Kinakailangan gumawa ng hakbang ang administrasyon ito ni Bongbong Marcos na mapauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. At wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Wala pong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Wala po siyang kaso sa The Hague. Wala po siyang kaso sa ibang panig ng mundo. Kaya hindi siya dapat pinadala roon ng labag sa kanyang kagustuhan, against his will, and against the principles of due process, fairness, and equal protection of our laws and of the Constitution. Illegal po iyon. Illegal po iyon. Ito yung mga patuloy na hahabol na mga issue sa kasalukuyang administrasyon and even after that they're gone at tapos na yung kanilang term of office. Kaya tama po yung ating naturan, yung alok na peace, reconciliation at unity, budol po iyon. Yung sinasabing revamp o reboot o courtesy resignation, budol din po iyon. Kaya tayo patuloy na magsasalita upang magkaroon ng tinig ang ordinaryong Pilipino. Nasa labas man po tayo ngayon ng Senado, patuloy po ninyo ako magiging boses, magiging tinig, magiging tainga at magiging mata. Babantayan natin kung ano yung mga ginagawa nila at gagawin pa sa ating bansa, sa ating budget, sa ating pananalapi, sa ating mga karapatan bilang mga Pilipino. Ito po'y sama-sama nating gawin araw-araw. Kaya po inaanyayahan ko kayo na makibahagi at maglabas po kayo ng mga inyong kuro-kuro, inyong opinion, whether pabor sa akin o hindi. Free po kayo, may freedom po kayo dito sa aking pahina at tanggap po natin ang lahat ng komento, mabuti, hindi masyado mabuti, katamtaman o walang katuturan, ganun po talaga ang mundo at napakaraming pag-uugali ng mamamayan. Kanya importante na nakatune in din po sila dito sa atin dahil nakakatiyak ako every time na tayo po ay magkakaroon ng live at diretsahang pakikipag-ugnayan po sa inyo dito sa Tinig Maisog, may mapupulot pong bagong kaalaman, bagong karunungan at makakatulong sa pagbuo ng kanilang opinyon. Si Dorel Abanyo, kay Shang, kay Lovic, kay Taurus, o si Taurus, kay kaibigan ko ito, kay Aiko, maraming salamat. Aiko ba? Tama. Kay hindi ko mabasa. Kay Posty, maraming salamat Posty. Kay Robbie Coys, kay Palangga, kay Teddy Boy, kay Teacher Mel, kay Roden, kay Carl Shop. Yeah, hello kay Carl Shop. Ang dami ko nakasalubong na sila po ay nakasubaybay, nakafollow, nakasubscribe. Suportahan din po ninyo yung ating YouTube channel para po sa ganun naghahanda po tayo kung may i-take down man sila sa ating pahina. Hindi po kayo maliligaw, makakasunod po kayo. Tuloy-tuloy po yung ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo pong lahat. Si Cheng joined, kay Mikay joined, kay Angelo Cyrus joined, kay Nor1, like the live, thank you. Kay Kuya Nads, like the live. Kay Beth Ana Ziroma, pasensya nababasa ko tapos biglang aangat hindi ko nababasa lahat Kay Arte joined, Cat _20, kay hindi ko mabasa na masyadong mabilis, pasensya na. I'm trying my best na mabati ho kayong lahat at mabasa, hindi ko lang makita lahat. Kay John Ray Talisay, tama ba? Pasensya na I hope I'm reading your name right. Kay Mr. Caballero, kay kahit saan, kay May. So basahin po ninyo, take time
to read itong mga credible columnist kagaya ni Rigoberto Bobby Tiglao. May mapupulot po kayong aral. Hindi kayo kinakailangan sumang-ayon din sa kanya. Basahin lang po ninyo, namnamin ninyo at pag nilay-nilayan yung kanyang mga sinusulat. Whether you agree with Bobby Tiglao or not. Same in my page, same in my channel. Whether you agree with my opinion or not. It doesn't matter. Importante, bumuo kayo ng sarili ninyong opinyon na base sa tamang impormasyon at magkaroon kayo ng paninindigan, magkaroon kayo ng tamang pananaw at makibahagi kayo sa mga usaping panlipunan na mahalaga sapagkat ito po yung huhubog, gagabay at huhulma sa direksyon at kinabukasan ng ating bansa. Isipin po ninyo, tandaan po ninyo si Pangulong Duterte, sinabi niya nung siya ay Pangulo. Ayaw niyang nakasabit yung kanyang larawan sa opisina ng mga tanggapan ng gobyerno. Kung ano ka pa, whether appointed ka, whether elected ka, from the highest down to the lowest, hindi niya naging polisiya, hindi siya hanga na may makikita siyang larawan niya na nakasabit sa mga opisina at tanggapan ng gobyerno, ng opisina ng militar, ng opisina ng pulis. Ang sinabi po ni Pangulong Duterte noon, mas nanaisin niya, ito sana sundin ng mga opisyal dyan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ang isabit po ninyo, larawan ng inyong pamilya. Larawan ng inyong mga anak. Kung wala po kayong asawa, wala kayong anak, larawan ng inyong magulang. Larawan ng inyong mga kapatid. Larawan ng inyong mga mahal sa buhay. Nang sa ganun, bago ho kayo gagawa ng desisyon, bago kayo matukso na pakialaman ng pera nating mga Pilipino, bago kayo matukso tumanggap ng suhol, bago kayo mag-isip ng luho, tingnan po ninyo yung larawan ng inyong pamilya. Tingnan po ninyo yung larawan ng inyong mga mahal sa buhay. At nang sa ganun, bago kayo gumawa ng inyong mga mahalaga at importanteng desisyon, isipin ninyo ang kanilang kinabukasan. Isipin ninyo ang kanilang buhay, isipin ninyo yung buhay ng inyong mga anak at ng mga darating pangsaling lahing Pilipino. Yan po yung naging paninindigan ni Pangulong Duterte na sana hanggang ngayon gawin po ng mga nasa pamahalaan. Kay Jules, hi Jules, kay Kulugong Bebot, what a name, Kulugong Bebot, kahit yan ang pangalan mo, babatiin ho natin dito. Si A, tama po. Kay Cyril, hi attorney, hi din po sa inyo, kamusta kayo? Kay Frank Jacob, mabuhay po kayo. Si Unknown, join, mahihain po si Unknown, ayaw magpakilala. Si Hazel Dagang, hello po attorney. At ito po, marami pong salamat at tayo ay magkasama-sama muli. Muli po tayo magkikita at magsasama-sama sa next po nating pagla-live dito sa Tinig Maisog. Maging mapagmatsyag, maging bahagi po kayo ng mga importanteng usaping panlipunan na may kinalaman at tumatagos sa ating sikmura. Patuloy nating singilin ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa maraming maling polisiya nito at maraming pangakong napakot hindi na matutupad pa, at patuloy po natin silang singilin at sabihin itigil na yung political persecution. Bansa naman, bayan naman, Pilipino naman. Muli ho, ako po si Attorney Vic